Yo, kung fan ka ng One Piece, sigurado may isang eksena na hindi mo makakalimutan. Yung tipong kahit ilang ulit mo itong panoorin, ramdam mo pa rin. Tara, kwentuhan muna tayo. Samahan mo ako pag-usapan kung bakit si Zoro hindi takot mamatay at kung bakit sobrang mahalaga noon sa buong kwento ng One Piece. Balikan natin sandali yung unang beses na natalo si Zoro. Yung laban niya kay Mihawk. Alam niya natalo siya bago pa man magsimula ang laban. Pero imbis na tumakbo o magreklamo, humarap siya. Parang alam niya sa sarili niya, eto na, eto ang lugar ko. Hindi siya baliw, hindi rin siya naghahanap ng glory. Para kay Zoro, mas nakakaya ang umatras kaysa mamatay. Kaya kahit sugatan, tuloy sa laban. Scars on the back are swordsman's shame. Prinsipyo, hindi yabang. Tapos, ito na yung eksena na sobrang iconic. Yung sa Thriller Bark, pagkatapos ng laban niya kay Kuma. Luffy, unconscious. Lahat nanabik. Lahat naghahanap ng solusyon. At si Zoro tahimik lang, nakatayo. Wala siyang sinabi kahit kanino. Walang papuri, walang drama. Tinignan niya lang yung pangarap ni Luffy at sinabi niya sa sarili niya, ako na. Kung mamatay man siya doon, sapat na. Basta, buhay si Luffy. Kaya hindi siya takot mamatay. Hindi siya naghahanap ng medalya o recognition. Ang importante na sa kanya, tuloy ang pangarap. Pero ito pa, yung madalas makalimutan ng iba, yung nangyari kay Zoro sa Wano. Sa puntong to, halos basag na yung katawan niya. Bali-bali na yung buto, duguan, ubus-ubus na. Tapos sinalok siya ng gamot. Hindi simpleng gamot, kundi gamot na palalakasin sa pansamantala. Pero pag nawala ang bisa, doble ang sakit na mararamdaman niya. Alam na ni Zoro yun. Walang kondisyon, walang tanong. Ininom niya pa rin. Hindi para magpakitang gilas, hindi para maging bida. Ininom niya para talunin ang kanang kamay ni Kaido. Para siguraduhin na may chance si Luffy. Kung mamatay siya pagkatapos, okay lang. Basta maipanalo ang laban. Ngayon, kung tatanungin mo kung bakit ganito kabigat ang desisyon ni Zoro, simple lang. Siya ang backbone ng Straw Hat Crew. Hindi siya leader, hindi rin siya bida. Pero kung mawawala si Zoro, parang mawawala ng gulugod ng crew. Si Zoro ang standard ng loyalty, bravery, at honor. Yung klase ng tao na kahit walang papuri, ginagawa lang ang tama. At yun ang dahilan kung bakit hindi lang siya swordsman. Siya isang silent pillar ng buong kwento. So ayun, hindi siya takot mamatay, pero hindi rin siya basta sumusuko. Mas takot siyang mabuhay ng walang dangal. At yun ang essence ng pagiging Zoro sa One Piece. Kaya sa lahat ng fans, next time na may makita kayong Zoro na nakatayo lang, nagmumuni-muni o sugatan, tandaan nyo, hindi siya simpleng karakter. Siya yung klase ng tao na handang gawin ng tama kahit walang nakatingin.